Alam nyo, kung yung ICC ang papupuntahin dito at mangingialam sa justice natin, isa lang ang solusyon dyan. Buwagin na natin yung DOJ. Wala nang pakinabang yan. Ang nangyayari na lang ngayon, yung mga kawatan, kidnapper, dyan sa loob ng Kongreso, dyan lang tayo maniwala. May panahon ngayon ng mga kawalan ng tiwala sa sarili. Sipin mo, kakasuhan nyo si Digong doon sa war on drugs. Gusto nyo kasi, huwag tanggalin yung drug. Huwag hulihin yung mga puso. Huwag mapapatay. Paano yung mga pulis na napapatay nila? Paano yung mga sibilyan na napapatay nila? Pumapasok sa bahay, magmamasaker, magnanakaw, mangre-rape. Okay lang sa inyo yun. Yun ang tama, di ba? Kaya, para sa akin, walang katuturan yan. Yung mga nagsasalita katulad si Las Cañas, kung ano sinasabi, nababaliw yan. Dapat yung mga ganyan tao, hulihin at ikulong. Busalan yung bibig. Ganon din si Trillanes. Sabihin mo na andyan ang ICC. Sino huli? Ikaw? Wala ka naman isip-isip eh. Tayo dito sa Pilipinas, malayang pamamahayag, malayaan na. Kaya yung sinasabi mo na mangingialam yung iba, ba't sila mangingialam? Ba't hindi na pangialaman yung lugar nila? Sa lugar nila magulo din. Dapat pakikialaman nila itong lugar. Hindi kaya dapat kayo ang pakialaman nila. Kayo yung mga may kaso eh. Katulad dyan sa Kongreso. May mga may kaso dyan Hanggang ngayon, nakabimbim pa yung kaso. Yung kidnapping. Gusto ko yung graft and corruption. Yan ang dapat. Sabihin nyo si Duterte. Wala na kayong magagawa. Tapos na yung mga katarantaduhan nyo. Hindi na kayo ubra. Tumigil na kayo kung ayaw nyo magkaroon ng gulo. Paniguro yan. Pag yan nagkatotoo, yung sinasabi nila na pag-serve ng warrant of arrest kay Duterte at uhulihin, sabihin ko sa inyo, tapos na. Tapos na ang lahat. Malalaman nyo kung ano mangyayari. Kayo rin ang may gawa ng mangyayari na hindi nyo inaasahan. Yun lang ang sinasabi ko. Yun ang sa pantaha ko. Kasi kahit ako, natutuwa doon sa nangyari. Kami dati, lagi kaming nagro-ronda, nagbabantay. Gawa ng mga akatbahay na yan, yung mga adik na yan. Nung dumating si Duterte, natapos ang lahat. Nalinis ang lahat. Ang daming natuwa kahit wala tayong budget. Hindi naman kailangan ng budget yan eh. Ang kailangan dyan, sincerity. Yung makatotohanan ang kailangan dyan. Katulad ngayon, puro budget. Nagkakagulo na sa Mindanao, Davao. Hindi man lang kayo tumutulong. Ang titigas ng mukha nyo. Meron pa kayong 500 o 450 billion para sa reserva. Kung sakaling may mga sakuna.
Hindi kayo tumutulong. Wala kayong mga kwenta talaga. Ang titigas ng mukha nyo. Hindi kayo naawa sa Pilipinas. Hindi kayo naawa sa mga tao. Diba naranasan mo na rin yan nung nagkaroon ng dilubyo? O umiyak ka, diba? Sa bubong ka dumaan. O humihingi ka ng tulong. O ganyan din pala ang ginagawa mo ngayon. Hindi maganda. Kaya mga rebelde dyan sa Kongreso, tumahimik na kayo. Hindi maganda yung pinaggagawa niyo. Walang kainat na yan. Walang kainat na. Magbago kayo hanggang di pa huli ang lahat. Pakinggan nyo itong ginawa kong kanta. Maiksi lang to. Itong mga politikong matatalinong totoo, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, pondo para sa bayan, ibinulsa ng tuluyan, kawawang inang bayan na lugmok sa kahirapan. Bakit sila ganun? Bakit sila ganun? Tayong nahihirapan, silang nasasarapan. Bakit sila ganun? Bakit sila ganun? Bakit? Oh, diba? Bakit ba kayo ganyan? Imbis na tulungan yung bayan, wala. Lalo yung pinahihirapan. Salamat. Hanggang doon lang.